Hello teacher! Sa videong ito ay tatalakayin natin kung ano ang mga mungkahing estratehiya sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan. Sa ating pong mga nakaraang leksyon ay tinalakay natin kung ano ang mga iba't ibang akdang pampanitikan. At isa na po doon ay itong tinatawag nating maikling kwento or maikling katha, tula, at sanaysay. Ngayon naman, bilang mga future Filipino teachers, tatalakayin natin kung ano ang mga estratehiya or kung paano natin pwedeng ituro ang maikling katha or maikling kwento, tula, at sanaysay. Unahin po natin kung ano o paano natin ituturo ang maikling katha o maikling kwento. Unang-una po, bilang isang guro, pwede nating kilalanin o hanguin sa mga karanasan ng mag-aaral ang dating alam sa pamamagitan ng pagkukwento o pakikinig nila bago talakayin ang akda. Okay. Alam po natin na yung pagkakasunod-sunod sa Banghay Arilin, nauuna po doon yung panalangin, yung sa preliminary activities, kung natatandaan nyo pa po. Sa preliminary activities, meron po tayong panalangin, tsaka drill, and then review, and then motivation. So basically, ito po yung tinatalakay dito. So para po maging handa yung ating mga mag-aaral sa pagtatalakay ng maikling kwento, maaari po natin silang bigyan ng mga paunang activity bago natin talakayin yung akda mismo. So, ano ba yung pwedeng pre-reading activity na pwede nating ibigay sa kanila? So, pwede po na bigyan natin sila ng, kumbaga, ipapabasa natin sa kanila kung ano yung kwento or magtatanong tayo ng mga tanong na pwede nating i-relate doon sa kwento. Of course, yung mga tanong po natin, basically, sa part ng motivation, yung mga tanong po natin ay relatable para sa kanila, relatable, syempre real life, based on real life experiences nila, at saka kung ano yung mga questions natin, dapat makonect din iyon sa story mismo or sa maikling katha or maikling kwento mismo na ating tatalakayin. Okay, yun po ang isang tip. Kilalanin muna or hanguin sa mga karanasan ng mga mag-aaral. Okay, relate to previous experiences. Ang pangalawa naman po na tip or strategy sa pagtuturo ng maikling katha ay yun po ay maging holistic po tayo bilang teachers or ganap na pagtatalakay ng akda. Maging ganap po sa pagtalakay ng akda. So, sa paanong paraan po? Ito ay sa pamamagitan ng pagmamasid ng mga ugnayan sa mga aspeto ng kwento. So, ano po ba yung mga aspeto ng kwento? May mga tauhan, tagpuan, suliranin. So, kailangan po maging holistic po tayo. So, paano po yung pagiging holistic? So, ipakita po natin sa mga estudyante kung ano po yung ugnayan ng tauhan, ng setting, ng suliranin, bakit ganito yung yung character, ano ba yung pinagmula ng character na ito, ano ba yung background niya. So, parang masusi po nating ipapahayag at ipapa-analyze po natin sa mga estudyante kung ano yung ugnayan ng mga aspeto ng kwento. Okay? Next po ay isaalang-alang ang natural na daloy ng kwento bilang patnubay sa pagtuturo nito. Okay, pwede po tayong magtanong kung ano po ba yung kwento ng mga tauhan or related lang po ito sa previous na tip, no? So, ano po yung tagpuan, ano po yung simbolo, ano po ba yung uri nitong maikling kwento bito? Ano pong uri ng maikling kwento ito? Ito ba ay katutubong kulay or yung, kumbaga, isang maikling kwento na mas binibigyang halaga or binibigyang pansin yung setting ng pinangyarihan ng isang kwento? So, ganun po. Okay? So, next is, magbigay ng sapat bilang guro. Pwede tayong magbigay ng sapat na kaligirang talakay bago pag-aralan ang kwento. Okay? Kaligiran or background
any background po. Pwede po itong about sa vocabulary, about sa culture, culture, kumbaga, kunwari, yung maikling katha ay about po sa isang, ang yung tauhan po ay ganito po yung setting niya. Let's say, for example, sa Spanish era po naganap. So, you may before discussing the main kwento, you may discuss kung ano ba yung background, bakit ba pumunta dito yung mga Spaniards sa Philippines, or ano ba yung ang karaniwang setup during the Spanish era. So, ganun po. Kailangan natin silang bigyan ng background or kaligiran. Okay? Pwede din po natin silang i-explain sa kanila kung ano yung mga idiomatic expressions na nandoon. Pwede natin, kumbaga, bibigyan natin sila ng background kung ano pong mga posibleng bagay na makikita nila doon sa kwento. Para po, ano po ba yung benefit kapag binigyan natin sila ng background? Of course, magiging smooth lang yung discussion ninyo. Kasi, mas makaka-relate sila kasi nga, mayroon na silang background knowledge. Okay? Next is, bilang guro, pwede nating patnubayan ang mag-aaral. Ano ba yung patnubay? Okay? I-guide natin kung paano or kailan dapat basahin yung kwento. So, specifically ito po. Maaaring pumili ng bahagi ng kwento na babasahin ng malakas upang mapasimulan ang pagtalakay. Minsan po, kung naaalala po natin during elementary or during high school, si teacher po ay nagtatawag ng estudyante. I don't know if naranasan nyo rin yan. So, before, what I've experienced is that yung guro namin, tumatawag ng isang representative from the class, tapos pinapapunta sa harapan, papahawakan yung story or yung aklat kung nasaan yung story, tapos, yun, magbabasa si estudyante ng specific part. Tapos, ibang estudyante na naman yung magbabasa ng next part, at saka yun, ganon. So, pwede din, sa pamamagitan din ito, pwede ring mabigyang diin yung climax ng kwento. Okay, if ikaw, teacher, ipapabasa mo yung different parts of the story or ng maikling kwento, dapat yung pagka-divide is, kumbaga, tama yung pagkaka-divide ng mga parts ng story na ipapabasa mo nga sa mga estudyante. Kunwari, si student, dito siya muna sa simula. Sa simula siya na part na magbabasa. And then, si student number 2, dito naman siya sa katong rising action. And then, si student number 3, andun siya sa climax na part magbabasa. Okay? So, para din, mabigyan na din nung para rin mabigyan na sila ng idea kung ano yung different parts of the story and mag-enjoy din sila. Kumbaga, hindi din maputol yung moment or yung momentum ng pagbabasa ng kwento, especially dito sa climax ng kwento, para din masustain yung interest ng mga estudyante. Okay? So, pwede din na hayaan yung mga estudyante na basahin yung kwento ng 2 o mahigit pang ulit. Okay? 2 or more times na pwede nilang basahin. Bigyan sila ng pagkakataong mas unawain yung kwento individually. Okay? Kasi minsan, kunwari, yun lang yung activity mo. Oo nga, nagpabasa ka ng iba't ibang mga estudyante, nagtawag ka ng ibang representative. Pero kasi, merong mga estudyante na hindi po auditory learners. So, hindi nila masyadong ma-appreciate yung nakikinig lang sila. Naririnig lang nila yung kwentong binabasa ng estudyante. Mas prefer nila yung sila mismo yung nagbabasa para mas maintindihan nila. Kasi nga, mga visual learners sila, mga verbal linguistics na mga learner. So, yun, kailangan pa rin nating i-consider yung multiple intelligences or yung learning styles ng ating mga estudyante. Okay, so next, bilang teacher, pwede nating ipaliwanag ang katuturan ng mga terminong pampanitikan upang mapagaan ang diskusyon. Okay, sa aling part po ito ng banghay-aralin or lesson plan? If naaalala nyo pa po, meron po tayong tinatawag na yung
kumbaga sa English, unlocking of difficulties, pag-aalis ng sagabal. So doon po, dinedefine or binibigyang kahulugan yung mga unfamiliar terms na pwede nilang ma-encounter doon sa kwento, sa maikling katha na tatalakayin ninyo. Again, ang purpose po niyan ay upang mas maging mapagaan yung discussion. Wala nang interruption kasi alam na nila kung ano yung ibig sabihin ng mga unfamiliar words. Okay? So, next is ipakita o ipadama sa mag-aaral ang matulaing bahagi ng isang akda. Okay? Kasi nga, yung maikling katha or sa maikling kwento, kunwari yung Ibong Adarna, di ba? Meron may ibang parts doon na very na poetic, kumbaga, matulaing bahagi, poetic or full of emotion, kumbaga. So, parang ganon. Kapag ikaw po, teacher, nagtuturo ka po ng maikling kwento, better po na bigyan natin ng highlight kung ano yung mga scenes na grabe yung emosyon or matulaing bahagi ng isang akda. Para mas ma-appreciate nila yung beauty ng maikling kwento. Okay? So, tapos na po tayo sa pagtatalakay kung ano yung mga strategy na pwede natin gamitin sa pagtuturo ng maikling katha. Sa susunod po na video ay tatalakay natin kung ano yung mga strategy sa pagtuturo ng tula. Okay, maraming salamat po.